morning. Pwede ko ka hangyo nga manindog na ninyong tanan.
stand in the gap alang sa mga naapektuhan karon sa sa bagyong Tino. So dito may katong Friday, taman mi dito gabi mga alas 12 na kami nakauli for the distribution sa relief goods and envelope sa atohang amahan, Daddy Elias. We thank you so much sa sa inyohang pagkamahinatagon. Nakahatag ta di atong naikadaugan, grabing kalipay sa mga tao. Kung namoy pamilya dito, i-pray nato sila. Let's cry out to God. Kay I believe nga dunay gahom ang prayers sa tao nga matarong nga nagahangyo diha sa Ginoo nga hangyoon nato ang Ginoo nga Lord, katong mga nawad-an og paglaom, matagaan sila og mga paglaom. Let's pray to our God. Amahan, ginadayi ka namo, ginasimba ka namo karong buntag Ginoo, and we cry out, O God, kay kung wala ka Ginoo, wala pod kami mabuhat Ginoo. Nagikan kanimo ang tanan. You are the source of everything. Imo gi-control ang tanan. Ug ikaw pod Lord God ang nag-aalaw Ginoo sa mga panghitabo Ginoo, even good and bad, O God. Ikaw nag-aalaw Ginoong Dios. Ginoo, Lord God, kaluoyi imong mga katawhan karon Ginoo. In every places in Cebu Ginoong Dios, Lord God, ramdam namo Ginoo ang ilahang ginapang pangbati karon Ginoong Dios. Ang uban Ginoo nawadan og paglaom. Ang uban Ginoong Dios siguro trauma sila kay tungod nga kalitran ay tabo Ginoo. Apan balaan kayo ang imong kamot sa pagkapot kanila. Nagahangyo kami kanimo Ginoong Dios nga kaputon mo sila. Pukawon mo ang ilahang mga kasing-kasing Ginoo nga mubalik sila diha kanimo Ginoo. Ialaw mo man kining kalamidad Ginoong Dios sa katuyuan Ginoo, maawake ang imuhang mga katawhan Ginoo. Imo kaluoyan Ginoong Dios, nagapakitluoy kami kanimo. Please God, please have mercy to us, O God, and forgive the sin of the world, O God. Forgive the sin sa imuhang mga katawhan Ginoo and cleanse with your precious blood, O God. Katanang mga tao mo Ginoo, muluhod Ginoong Dios, mo humble sa mo bow down diha kanimo Ginoo, magpaubos ang tagsa-tagsa Ginoo. Hallelujah, Lord. Ikaw maghikap Ginoo sa mga katawhan mo Ginoo nga naay kasarang Ginoo, naay igo Ginoong Dios, o naa sila Lord God financial Ginoong Dios sa pag-help kanila Ginoo. Nagkinahanglan sila Lord God o tubig Ginoo, pagkaon, bisan pang clothing nila Ginoo, bisan pa Lord God ang ilang shelter Ginoo. Lord God, nakita namo Ginoong Dios diadto Ginoo, guba kayo Ginoong Dios tungod Lord God sa baha Ginoo, tungod sa kusog hangin Ginoong Dios. Lord, nagapakitloy kami Ginoo. Gamita imong mga katawhan Ginoong Dios sa pag-reach out kanila, O God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, i-provide mo Ginoo ang ilahang kinahanglan karon Ginoong Dios. Salamat. Gamita imong mga katawhan, O God. Hallelujah. Nga matagbo ang ilahang mga kinahanglanon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Use us, Ginoong Dios, para sa ilahang. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang ginatayig. Ikaw ang ginapasidunggan, Ginoo. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Kabalo ko nga bisan sa ato ang mga nagian karon, no bagyo, linog, I know that we can still praise the Lord. I know that we can still celebrate the goodness of God. I know that God is good. Amen? Pwede ba natin siya pakpakan, ana, igsoon? Thank the Lord tungod kay naapa ka diri karon. Thank the Lord kay naapa kay kinabuhi karon. Nganong naapa man kay kinabuhi karon, igsoon? Because God has a purpose sa imuhang kinabuhi.
Gamiton ka sa Ginoo igsoon. Hallelujah. The Lord will use you to become a light. The Lord will use you to become a model sa uban. The Lord will use you so that His glory will be seen in your lives. Amen. Hallelujah. Ato siyang pakbakan. Tungod kay si Lord, anaan ni ini nga David. Gamhanan siya. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Yes, God, we believe that your presence is here, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Thank you, Holy Spirit, that you will move in this place. Hallelujah. Come on. Let us exalt the name of Jesus in this place. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Psalms 34:5, it says, sing the praise
that you always rescue us, God. You always protect our lives, Lord. Imong kanunay gipanaliptan amo ang mga kinabuhi, God. We know, Lord God, that in everything, Lord, imuha lang giplano ang tanan. We do not know, Ginoo, kung kanus ami mawala ni ining kalibutana, Lord God, but Lord, your word, your presence, God, will stay forever, Lord. Hallelujah. That's why, Ginoo, Lord, we will come to you, Lord God. Lord, salamat kayo, Ginoong Diyos, that we will confidently be in your presence, Lord. That's why right now, Ginoo, we will sing praises to you, God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat kayo sa kinabuhi, God. Salamat kayo sa gininhawa matag adlaw. Salamat kayo, Ginoo, sa saktong pagpanabot kanunay, Lord. Salamat, Ginoo, that you will always direct our lives diha, Ginoo, sa imuhang path, Lord God. We do not know, we do not understand, Ginoo, tanan nga nahitabo, Ginoo, sa muang mga kinabuhi, mga challenges man, Lord God, mga pagsulay, mga kakulian, mga kasubo. But Lord, we will always stay to rejoice in you. We will always glorify your name and thank you for everything that you have done. Tungod kay we know that without you, we are nothing. Without you, Lord God, kaning kinabuhia walay pulos, Ginoo, kung wala ka sa moang kinabuhi. That is why, Lord, here are your people. Mga tao, Ginoo, nga nagsunod kanimo. Mga tao, Ginoo, nga matinud-anon diha kanimo. Mga tao, Ginoo, nga nagsimba kanimo. Lord, hear us. Here we are, humbling down ourselves before you. Tungod kay kamay ra kaayo miniining kalibutan na, Lord God, but Lord, we know that we are so precious in your sight. We know that you will use us to bring glory to your name. We know, Lord God, that you will use us to worship you. Even gani, Ginoo, ang tibuok kalibutan, ang kadagatan, ang kalangitan, ang adlaw, Ginoo, nagayukbo, nagasimba kanimo. How much more? How much more kaning kinabuhian? That is why, Lord, here we are. Come on, offer your life to the Lord. Lord, here I am, Lord. I offer my life to you as a living sacrifice. And this life, Lord God, no matter what happens, I will praise your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Come on,
are so true to your word. You even died on the cross for us. You saved us every day, Lord God. You always make a way for us. You are always there with us. We know that you are for us. Nothing and no one will be against us, Lord. Come on, allow the Lord to touch you. Allow the Lord to fill your heart. Because we know that His presence is here. He is our Savior, and there's none like Him. He gives us comfort. He is our refuge. He is our shelter. That is why I worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray
Gitagaan kag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. And you are the image of the invisible God, the firstborn over all creation, that every knee shall bow down to you, Lord. Every tribes, O God, every people of this earth, O Lord, will bow down to you. And every tongue will confess, every tongue will shout all the more that you are the Lord of lords and you are the King of kings. We are here in this morning, Lord God. Kay tungod gusto ka namo Ginong Dios simbahon. Gusto ka namo Ginong Dios dayon sa tibok namong kasing-kasing, tibok namong hunahuna, Ginoo. Tibok namong kusog, O God. Church, in this morning, can you worship the name of the Lord? Worship His name. His name is powerful. He is alive. Jesus is alive. We worship your name, Jesus. Hallelujah. We shout. We worship your name. Yes, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pasalamati siya kay dili maikumpara, dili matandi ang iyang pagka-savior sa bahandi. Nothing compare. Pasalamatan Ginoo. With your voice, with your word, pasalamati siya. Lord, thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Simong kaayo, salamat, Lord God, sa adlaw-adlaw nga protection, Ginoo. Imong gihatag kanamo, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We choose, O God, to bless your name, to honor your name, O Lord God. Receive our praise, receive our lives, receive our worship, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. Praise God. Good morning. Wala karon atong amahan sa Phrygian, Dadelias. I'm so blessed sa iyahang kinabuhi nga bisan naay bagyo unsa man
kalamidad, bahalag na may pagsulay, nakita ko sa iyang kinabuhi nga, Ilonggo day ko. Nakita ko sa iyang kinabuhi nga, iha jud buhaton ang kabubuton sa Ginoo. Dili jud niya pakyason ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Pakpakan na to ang Ginoo. Kanang kusog nga pakpak. Kusog pa sa Hagoros de Tino. Kusog pa sa aga sa baha nga pakpak. Amen. Sila pagkakaon og humay. Praise God. Salamat karong buntag, and I'm so excited for the word nga gihatag sa Ginoo sa ako. Sa giingnan ko ani ni Daddy, advance pa man sa nag-ingon ani. Anyways, welcome day sa tanan. Murag makalimot ba? Natay first timer diha, atong welcome katong Prigenites nga pag welcome. Na? Pakitindog lang daw kung naa. O naa dire. Na dito. Ana po dito speakers. Napasuluyo. Praise God. Ang Ginoo mag-bless ninyo og ang mga nag-invite deklarahan nato og blessing. God bless you. God bless you. Receive your portion in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Og salamat sa Ginoo sa iyang pabor. Balik ko. Kanang sa giingnan ko ani ni Daddy, katong kuan pa man to katong October nakaingon sa ako. Last week of October. Taas-taas pa nga preparation. Nano ko'y giandam ato. Nato'y gihatag ko ng Ginoo sa ako. Then later, nga nagka-dol-dol ang Sunday, bigla lang nausab ang message. Na-receive ko na yung message katong day of Thursday. Wala pa dyan sa na-plaster kayo. Wala pa sa nahanay. Then, nasamutan pa dyan nga nangadto mi sa kwan, katong Friday, distribute og mga relief goods. Salamat sa Ginoo nga kita nga Prigenites, grabe nga may natagon, matinabangon. Amen. Pagkakita nga kinsa ang wala, grabe muhatag jud inana nga atuhang culture sa atuhang church. Sige, let's go to the word. Are you blessed? Amen. Salamat po sa Ginoo sa protection nga iyang gihatag kanatong tanan. Before nato basahon ang word ni Lord, mo pray ta. Ginoo, we believe in your word. Nga dili lang kami mabuhi sa sa mga butang sa kalibutan, Ginoo, but in your word, O God, kay tungod ay imong pulong buhi, O God, active sa muhang kinabuhi, Ginoo. Naga-istorya, naga-remind, nagahatag og warning Ginong Dios sa matag adlaw. Aron kung moabot ang mga pagsulay, moabot ang mga kalamite, Ginoo, dili mi masyak, dili mi matingala, Ginoo, kay tungod advance na ka, nagpahibalo ka namo, Ginong Dios. We thank you so much, Lord God, for your word today, Ginong Dios. Apart from you, we can do nothing, Ginong Dios. Salamat, Lord God. Open our hearts and mind, O God, nga ma-receive na mo, Ginoo, nga buong-buo ang imuhang pulong karon nga adlaw. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Let's open our Bible in Matthew chapter 24. Akong basahon. Matthew 24 verse 3 to 14. As Jesus was sitting on the mountain of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end
of the age. Niabot ba na sa inyo panghuna-huna nga Lord, mauna ba ni ang imuhang pag-abot Lord? Daghan naman niabot nga mga calamity, murag naa naman tanan Lord God. Murag nahitabo naman tanan nga imuhang gipang sulat sa Bible. Niabot ba na sa inyong panghuna-huna? O idi kaha Lord, ayaw sa Lord oy kay wa pagani nako na napatukod ang akuhang kwan, ang akuhang gid-desire nga balay nga dako kaayo, wala pagani ko sports car. Katong car pa lang nga di remote Lord, ang makaya pa nako karon. In verse 4, Jesus answered, "What's out?" Ingnay mo tapad, "What's out?" That no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation. Kita naman nato na sa TV, mga balita. And kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Mga nagkalain-lain nga mga dapita. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. And that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kabati ba mo ane? Kabati ka ba nga murag how ang kausahay sa imong pag-serve kay Lord? Kung nakabati ka na, you are the one nga sign sa coming ni Lord. O kung nakabati ka na, napay time nga magpainit sa iya. Napay time nga ibalik nimo ang imuhang first love sa iya. But the one who stand firm to the end will be saved. Ang mulahutay maurang maluwas. Buot pasabot naay pagsulay, naay persecution, naay mga trials sa kinabuhi, naay mga problems sa kinabuhi, naay mga attack sa atuhang sa tagsa-tagsa nato. But ingon sa Bible, but the one who stands firm to the end will be saved. Unsaon man nimo pagluwas kung mo give up ka? Gipaak ra gani kag lamigas ni hilak ka. Hilak dayon. What I mean is gamay ra gani nga kasakit. Gamay ra gani nga pagsulay, give up dayon. Gamay ra na sa gibuhat ni Jesus. Ato ni timanan nga word, but the one who stands firm to the end will be saved. Ingnay mo tapa, don't give up. In verse 14, last natong verse, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Again, and this gospel of the kingdom will be preached, will be proclaimed in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Let's talk about the greatest sign of all. Pag maghisgot ta og sign, para nimo unsa ka importante ang sign? Na sa mga batanon ay
Paspas kayo ilang utok. Pas, gabi. Ngayon ko sign kay Lord. Unya, kato ang... Ay. Naitao diha. Sige, tubag-tubag na to. Nanadyo na igsoon, nadyo pagsulay kay... Napamanta sa kalibutan. Dili. Praise God. Sa mga batan nun ay, paspas kayo daga silang una-una ba? About sa sign. Naibatan on nga, ni Dol ba nga? Kanang, ngayon ko saan kay Lord? Unya, katong nagatalikod ba nga, mulingi sa ako, nga musmile siya, para na sa ako. Kung kada nga bayhan na, o nga laki nga, mulingi na ko, basta musmile lang, para na sa ako. Karon kay nilingi man. Paglingi kay, kanang wa pa kasmile, nakasmile na ba? Kamu na. Paspas sa iyang ingon nga, bawi, Lord, sipiat ko Lord. Di ko ito ganan Lord. Naiusahay ba nga, gusto nato si Lord atong pabuton, dayon unya, kung ihatag na, resistant dayon ta. The greatest sign of all, ang dakong timailhan sa tanan. Sign for me is kanang importante sa ako kay without the sign, wala pud kay masagap nga information. Di ba uban ko, pag dark ang cloud kay muuwan, mukusog kayo ang hangin nga murag kusog jud sa tanan, muingon dahil ang una-una sa tao nga, alaay, nay buhawi, nay tornado. That's sign. But pasabot na information, na direction, o na warning. Kuha? Na warning. So para nimo unsa ka importante ang sign? The greatest sign of all. Then, makita nato sa TV nga, katong time sa Russia, sa Israel, ibang bansa, grabe ang gira, then ang mga civilian, daghan ang mga naapektuhan, daghan ang namatay, then ang hunahuna sa tao, ang mind sa tao, is this the end of the world? Mauna ba ni ang katapusan sa kalibutan? Kay ba mag-iingon sa Bibles? There is a wars, rumor of wars, nation against nation, kingdom against kingdom, and there's a famine, na mga gutom, na earthquake, na mga calamity nga moabot. Is this the end? Mauna ba ni ang katapusan? Second, logo. Na mga lugar sa Africa nga grabe ang gutom dito. Din kita kay halos dili mo fasting. Kay grabe kayo kabudansya. Grabe kayo kanang daghang kayo pagkaon. Pero kung atong ablihan ang atohang panghuna-huna kay kung dili nato makita na unsa man pag-abli sa atohang passion nga magkaroon ta og passion para sa ilaa, magkaroon ta og paghigugma sa ilaa, magkaroon ta og kanang kaluoy sa ilaa, kinsa man ang muhatag nila kay dato man ta dili lagi mo muto nga dato ta. Is this the end of the world? Kay nanay mga gutom, nanay mga kapobrehon, nanay mga kalisdanan nga niabot. Is this the end of the world? O mauna ba ni ang pagbalik sa Ginoo? Kini kay bag-onin nahitabo dire sa ato sa Cebu. Gabi kayong baha.
Katong unan, linog. Din, ang ganahan po ang kwan ba, ang nag-speak. Marcos, siguro to. Nga. Wala dyan nagtimaan ang bagyo sa schedule. Kay katong August, may bagyo. July. Din, pagka October na, November, sa maning bagyuhan, no? Wala na ni sunod sa schedule. Is this the end of the world? Kining baha, mga daghang napas away tungod sa baha. Sa dito may katong Friday sa norte, kita jud namo ug ma-feel jud namo, mabati pud namo nga bahalag wala pa may katubang sa mga naapektuhan sa bagyo. Mabati jud namo kanang dapita nga grabe gud ang kaguol nga naa sa ila. Uban nawad-an og paglaom, ma-feel nimo. Igsoon, is this the end of the world? Mao na ba ni ang pagbalik sa Ginoo? Ang iyang ikaduha nga pagbalik kay ang first nga pagbalik sa Ginoo kanang matagaan ta og salvation. Matagaan tag kaluwasan, ma-justify ta pinaagi niya. Kay siya man ang kwan, instead kita ang ayan nga ilan sang sa cross, so siya ang nahimong substitute. Mana first coming ni Lord. In John 3 verse 17, for God the Father did not send His Son, Jesus Christ, into the world, but to save the world. Kinsa man ang motrabaho ani? Kini gipakita sa Ginoo sako nga nadugangan ang akohang paghigugma kaluoy sa mga tao sa palibot sa time nga iyan ni gi-reveal nako, iyan ni gipakita sa ako ang need sa tao. Na siguro napasawi ato o napasawi katong nalumos sa baha tungod atong bagyong Tino nga wala pa kadawat sa Ginoo. Karon nagsuon sa mga buhi nga wa pang kalamidad, kinsa ang modala sa gospel sa ila? Kinsang mo carry, kinsang mo take sa gospel ngadto sa ila? Katong sa mga buhi ha. Is this the end of the world? The world? Diba sa atong nadunggan ganiha, gingon sa Bible nga daghang mga mini nga propeta ang manggawas sa last days. Daghan na ba ya? Is this the end? Mao na ba ni ang katapusan? Mao na ba ni ang pagbalik sa Ginoo? Igsoon, ayaw paabutang kini sila, mga false prophet, mao ang mukabig sa inyong family nga wala pa diha sa Ginoo. Mao mukabig sa inyong community. Mao mukabig sa inyong mga friend, mga kaklase ninyo, mga kauban ninyo sa trabaho. How about us nga nakadungog, naka-receive sa gospel, nakadawat og kaluwasan diha sa Ginoo? Is this the end of the world? Ang tubag sa Bible igsoon, Matthew 24 verse 8, all these are the beginning of birth pains. Dili pa mao. Pasimula pa lang, sinugdan pa lang siya sa kasakit, igsoon. But pasabot igsoon ana, kung iliteral na to nga interpretation, najud kasakit. Najud trials. Makaagi jud ta og trials. Najud mga persecution nga moabot sa tuhang kinabuhi. Pero dili pa mauna igsoon ang the greatest sign
sa pagbalik sa Ginoo. The greatest sign of all in Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kung kining mayong balita sa gingharian sa langit, ang kaluwasan, madunggan sa tanan, ang tanang tao makareceive sa kaluwasan, sa tibok kalibutan, every tribes, every languages, igsoon, makadungog sila sa word, sa gospel, igsoon, diha na dayon ang pagbalik sa Ginoo. Usa ka missionary niingon, missionary sa Cambodia nga nay area sa Cambodia, samtang nagasakay siya sa bangka katong nagadrive sa bangka, gipangutanan niya, "Tay, di man ko kabalo og unsang inistorya sa Cambodia, Bisaya ra ko. Tay, kaila ka kan Jesus?" Then ang tubag, "Kinsa man na si Jesus? Isda." Buot pasabot igsoon, daghan pa nga mga area nga wa pa sila nasudlan sa gospel. Wa pa sila nasudlan, wala pa sila kadawat kay Jesus. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kung napay usa nga wa nakadawat kay Jesus, wala nakadungog sa gospel, igsoon, di pa mo balik si Lord. Pero kung makadungog gani na siya, igsoon, diha na mo balik ang Ginoo. Kaya iyang saad, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Diha na dayon ang iyang pagbalik. Igsoon, ang gospel musugod sa atuang family. Ang kaluwasan musugod sa atuang family kay gidesign man ni sa Ginoo. Buot pasabot ang atong first ministry, ang atuang pamilya. Ang atuang una nga sugdan, igsoon, nga siran sa gospel, ang atuhang pamilya. Amen. God is looking for someone. God is looking for someone to stand in the gap. Unya, nanay gospel, imo nagikuptan matag adlaw, then imo kinabuhi ang gospel. Si Lord igsoon nagapangita sa og someone. He look for someone igsoon to stand in the gap, katong willing mo sacrifice igsoon, willing mo hatag sa iyang time, willing mo patunga igsoon between God and man. Human naman na gibuhat ni Jesus ang pagpatunga. Si Jesus ang atong angayan nga sundon. He is the mediator between God and man. Karon igsoon, gifulfill naman na ni Jesus. Kinsang sunod nga mo patunga between God and man? Kita. And we are the one nga gitawag sa Ginoo to stand in the gap. In Ezekiel 22 verse 30, I look for someone among them who would build up the wall. Build up kanang mo restore, na kakayahan sa pag-restore, and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. Ezekiel, alis sa Ezekiel. Sulti akong mga katawhan. Gisugo ni Lord si Ezekiel to confront the Israelite. Kay grabe na kaayo ang dautan, grabe na kayo ang increasing sa wickedness kato nga time. Kinsa ang mopatunga?
kita. Amen. Stand in the gap as a rescuer. Daghan rescuhonon. Daghan ang luwasonon, igsuon. O kita mahimutang rescuer to them. Kita ang mudala sa ilaha o gospel. Kita ang mo-share sa ilaha o gospel. Igsuon. As a restorer. Lisod pod mo rescue, lisod pod mo restore kung wala ka ani. Pero igsoon, naa naman ta ani. I believe nga naa na ta ani. The moment nga gi-receive nimo si Jesus, gidawat nimo si Jesus, then gidesign na ka ni Lord to rescue other people. Kay usapod ka nga gi-rescue. Gi-rescue kagikan sa kasalanan paingon sa kinabuhi nga matarong. So, dili sa imong kusog nga numan nahimo kang matarong kundi sa grasya sa Ginoo. Sa kusog sa Ginoo. Sa iyang pagkamatarong sa atuang kinabuhi. So, and you will become restorer. Daghang guba nga pamilya. Karon igsoon tungod sa bagyo, daghan nawadan og paglaom. Daghan na siguro mga doubt, mga kahadlok. Makaya pa kaha ni nako kung nabguba ilahang balay na siguro pangunahuna nga makapatindog pa ka ko ani. Makaya pa kaha ni nako nga kasakit nawa na sikwan na anod sa balad sa baha. Naanod sa baha. Igsoon, gidesign ta sa Ginoo nga mahimutang restorer sa mga broken. Then reviver. Reviver kay daghan mga patay ang paghigugma. Kanang paghigugma bitaw igsoon kung wala nay bisibis, wala nay nabisbisan igsoon. Malaya man na. Muuga man na. Kinahanglan na ay someone nga mo revive o kita man na ang someone. Nga gitawag sa Ginoo to revive other nga mga patay ang ilang paghigugma. Nga mabuhi sila pag-usab. Daghang mga tao nga wala pa sa Ginoo. Kisang gamiton sa Ginoo nga ma-revive ilang pagtuo kita. Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Buot pa sa igsoon, ma-revive ang faith sa tao, mapunction, mabuhi ang pagtuo sa tao kung naay someone nga mo share sa gospel. Naay someone nga mudala sa ilaa nga mauni ang gibuhat ni Jesus sa cross ug maupod ni ang akwang na-receive sa iya which is the salvation. You are the one nga gitawag sa Ginoo to revive other people. Kay usa ka nga gi-revive sa Ginoo. Gibuhi ni Lord ang imong patay nga paghigugma sa iya. Gibuhi ni Lord ang imong patay nga pagtuo sa iya. Then you need to revive other people. Maybe murag ginatuok na sila sa mga problema. Halos di na sila kaginhawa sa kasakit, mga kagulanan nga naa silang kasing-kasing, and we are the one to revive them. Amen. Number 2, immerse in His will. I believe preaching the gospel is the will of God sa atuhang kinabuhi. Kay mauman ang iyang command sa Great Commission, go and make disciple of all nation. Immerse in His will. Kinahanglan nga mubabad ta sa iyang
kabubuton. Matag adlaw dapat naata sa kabubuton sa Ginoo. Aron walay pagmahay. Amen. Umahay ra ta usahay kay tungod usahay mugawas jud ta sa kabubuton sa Ginoo sa tuhang kinabuhi. Kay kung na-immerse ta, naata sa kabubuton sa Ginoo, igsuon, babad kay ta sa kabubuton sa Ginoo, what I mean is always nimo gina-follow ang will ni Lord. Ang iyang command sa imong kinabuhi. In 1 Thessalonians 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is, Ezekiel lagi na. Ezekiel, no? Kwan yun diha, igsoon. Sorry kayo, pag kuan ako, anak. Dili mo, ana, ang nakasala ako, anak. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. I-take note lang ninyo. Kana laging kadukaon na ka ba? Katulgo na ka? Oh. Muna. 1 Thessalonians 5 verse 18, give thanks in all circumstances, bahalag bad and good. Listen man pas. Sakit po. Sakit pa yung gibuhat na ko. Gibuwagan niya ko nga walay rason. Ingon ni Lord, give thanks in all circumstances. Balag na ka sa kalipay, balag na ka sa bagyo, gatubang kag bagyo. Gatubang ka og earthquake. Bahala, muabot man na sila. Igsoon, kay mauna man na nasulat sa Bible. Di man nato na malikayan. Kung kabubuton sa Ginoo, kabubuton jud. Di jud nato mapunggan. Bisan karon na nasad kaming daw. Dako daw ni. Pero mas dako atohang Ginoo. Ato siya pasalamatan nga safety ta. Ni attack si Tino. Ni attack si Tino. Kugihan kayo si Tino manglimpyo. Mga kahoy lagi. Grabe si Tino. Ay. For this is God's will for you in Christ Jesus. I believe sa pulong sa Ginoo, Amos 3 verse 7, wala ko na butang diha. Si Lord bago sa magpadala og calamity o message niya, mensahe niya o unsa mahitabo sa ato o sa kalibutan, ipahibal ihatag na ni Lord nga mensahe sa iyang mga servant. But pasabot, advance si Lord. Dili siya gusto nga dili ta prepare. Kung muabot man na igsoon mga kalamite, kung gialaw man na ni Lord, tungod na nga prepare na ta. Amen. Dapat devoted ta sa will ni Lord. Kung devoted ta, balang magtinaon sa igsoon, ato jud ni tumanon ang iyang kabubuton sa tuhang kinabuhi kay. Devoted man ta. Dapat i-devote nato ang atuhang kaugalingon sa iya. Kay kung dili ta devoted sa iya igsoon, daghang mga mini nga nasa palibot nga possible makurap ang atuhang pagtuo. So we need to devote ourselves in the will of God. Kay kung debotado ta sa iyang kabubuton igsoon, bahalag unsa nga mga sirkumstansya,
makahimo ta og pagtuman sa iyang kabubuton sa atohang kinabuhi. Dapat dedicated ta. Ay pas, ulan man, dili sa ako magsimba, dili sa ako mag-apel sa Ignite, kay kusog kayong ulan ra ba? Kung dedicated ka igsoon sa kabubuton sa Ginoo, bahalag unsa pa na ang mubabag diha. I believe nga gitagan kakayahan ni Lord sa pag-obey. Gitagan ka ability sa Ginoo sa pagtuman sa iyang kabubuton sa imuhang kinabuhi. Unya pastor, kabubuton ni Lord, pastor nga nag-inani ako ang situation. Nagkabati lagi akong situation. Unya pastor, kanang mga napasawi to tungod sa bagyo. Kabubuton ni Lord. Ekson, dili na pag-i-allow ni Lord kana nga butang. Kung dili kaya sa tao. Kung gi-allow man na ni Lord ang mga bagyo sa tuhang kinabuhi, physical man or spiritual nga bagyo igsoon, tungod kay gusto niya i-awake ta. Gusto niya pukawon ta. Kung gi-allow man na ni Lord ang linog igsoon, kay gusto sa Ginoo pukawon ta. I-awake ta. Basi nagapabungol-bungol ra ta sa iyang kabubuton sa tuhang kinabuhi. Basi kapabungol-bungol ra ta sa pagtuman sa iyang kisugo sa tuhang kinabuhi. I-allow na niya to awake us. After ana igsoon, after sa awakening, there is revival. Revival man, kay tungod nga nakarealize naman ng tao. Kay usahay, kung wala awakening, igsoon, mo depend ang tao sa iyang own strength. Okay na ni, kumpiyansa. Wala may pagsulay, wala may mga persecution. Okay ra ni, okay ra di magampo. Okay ra di magbasag Bible. Apel ra ko, naabitaw Ignite, naabitaw Sunday service. Inana kamahigumaon ang atohang Ginoo. I-allow niya ang sirkumstansya sa atong kinabuhi na to destroy us but to awake us. Nga mubalik ta sa iyaa. Amen. I believe nga after all this sa nahitabo sa Cebu City, there is revival nga pagabuhaton ng Ginoo. Pakpakan na tong Ginoo. Ingnay mo tapat nga dapat dedicated ka. Sunod igsoon, dapat dependable ta sa kabubuton sa Ginoo. Dependable dili na sa atohang own nga kaalam or ihibalo or atohang own nga plano kay nausahay maayo pa ang plano nato kaysa sa Ginoo. Then the end igsoon, distraction. The end igsoon, nagmahay ka. Usahay ra ba ang plano sa Ginoo paglantaw nimo murag di man maayo na may mga pagsulay. Pero the end ana igsoon, grabe kaayo nga kalipay. Kadaugan dapat dependable ta sa iya. Mo depend ta dapat sa Ginoo. Number 3, get on their knees. Kanang walay lipod-lipod ba? Walay uwaw-uwaw. Nga muluhod ka siya. Nga muhambol ka siya, muangkon ka siya nga Lord. Nakasala ko ni mo Lord. Kaya igsoon, grabe na itong experience nga sukat pa siguro nga na Christian ta, nakadawat ta sa Ginoo, grabe atong prayer kung nay mo abot nga linog, nay mo abot nga bagyo, baha, unsa pa diha, grabe atong pray nga Lord ipalayo, pero nga naman niabot man na.
ang nindot nga buhaton kung nanay mga balita nga ni bagyo, Lord, pasaylo ako, Lord, sa akuhang sala. Kay mao man niyang namasay saad. Lord, nakasala ko nimo. Lord, nakabuhat ko og dautan sa imo. Masang saad sa Ginoo kung inana ang heart sa tao, He will heal their land. 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Bahalag unsa nga singgit nato diha nga Lord, ipalayo ra na ang bagyo. Kung naa pagani dautan, naa pagani sala nga atohang ginakumkum igsoon, di jud na paminawan sa Ginoo. Pero kung mubigin gani kay igsoon, muhambol ka sa imong kaugalingon, mo pray ka, musik ka sa kabubuton sa Ginoo, sa iyang presensya, and turn from their wicked ways, imo jud talikdan, imo hinulsulan, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Revival ang mahitabo. Get on your knees. Graceful dapat ta. Grateful. Humble ta dapat. Dili dapat ta hambog or mahitason. Kay kung mahitason ta, dako ang tinan-awan nato sa atohang kaugalingon, He is the one nga magpaubos nato. Matag adlaw dapat grateful ta. Mapinasalamaton ta matag adlaw. Dapat genuine ta. Transparent ta kay Lord. Kung nakabuhat ka og sala, kung napakyas ka sa iyang atubangan, then iingon sa Ginoo. Lahigson kung genuine imuhang heart pag atubang sa Ginoo, walay bugat. Ma-feel nimo iyang presensya, grabe kayo nga kalipay nga naa sa sulod nimo, then grounded. Unsa ni sang grounded? Grounded dapat rooted ka sa word ni Lord. When you pray, dapat na kay instruction niya. That's grounded, rooted in the word of God. Kay usahay, mahutdan man tag word. Mahutdan man ta og prayer usahay. So, dapat natay word of God, natay mga saad sa Ginoo, natay mga instructions sa Ginoo nga mao ang magpupuno sa mga word nga nahurot na nato. Last one, never lose hope. Karon daghang mga pamilya tungod sa bagyo nawad-an og paglaom. Ang word ni Lord ayaw kawad-an og paglaom. He is our living hope. Siya ang atong buhi nga paglaom. In Hebrews 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. He is faithful. Kung imuhang prayer, imong pangandoy sa kinabuhi, wala delay, just patient lang. Patient. Wait lang. Hantod tubagon ni Lord ang imuhang prayer. Then sunod, persistent. Balag lisod, padayon lang. Balag wala pagitubag ni Lord, sige lang. Amen. Buhata lang iyang kabubuton sa imuhang kinabuhi. Literoon sa imuhang pagpadayon, ana igsoon, makadawat yun kag resulta sa imuhang gibuhat. Dapat positive ta. Kung wa man gitubag ni Lord ang atuhang prayer, naamay mga pagsulay nga niabot nato, ingnara imuhang kaugalingon, sige lang. Napaman pamaagi si Lord. Kung wa na'y bugas,
Okay ra. Na may tubig. Diba? Naray pamaagi si Lord. Ana, mga positive nga tao. Kung muabot ang kinawadon, maingon ra nga, sige lang. Naman kaming nga blessing. God is looking for someone to stand in the gap. Are you willing to stand in the gap on behalf sa mga tao nga wala pa kay Jesus? To immerse in His will. Are you willing nga magbabad ka sa kabubuton sa Ginoo? Dili lang para sa imong kaugalingon, kundi ngadto sa uban. Kay kung sige tag focus sa atuhang kaugalingon, gamay ra ang atuhang tinan-awan. Limitado ra atuhang makita. Kay ato ra naman kaugalingon ang atuhang gilantaw. Pero kung ato gani lantawon ang pakanan sa uban, ato gani lantawon ang uban igsoon, buot pasabot ana, dako imuhang pananawon. Kung dako imuhang pananawon, dako ang panalangin sa Ginoo ihatag kanimo. Immerse. Number 3, get on their knees. Naipagsulay, naibagyo, luhod. Amen. Paubos sa Ginoo. Lord, nana ba? Lord, pasaylo ako, Lord. Number 4, never lose hope. Ikaw nga naay paglaom, katong nawad-an og paglaom adto eh. Amen. Dagha karong panahon na, daghang karon nawad-an og paglaom. Kita nimo social media, karong generation daghan ga suicide. Kay wa nay kasulbaran ang ilang problema. Para sa ilaa. Kinsa man ang mudala sila og paglaom, kinsa man ang mudala sila og gospel. Kita. Morning sign igsoon. Kung inyong makita. In Luke 10 verse 2, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Gamay ra ang mga laborer. Ask the Lord of the harvest. Pangayo sa Ginoo. Therefore, to send out workers into His harvest field. Daghan paluwasonon. Paglabay ganin ako katong November 1, diya sementeryo. Perting daghan na ng mga tao. Kita nako mao paning luwasonon. Unya kita diare, mas daghan pa didto katong time sa November 1. Daghan pa kaayo ang luwasonon. I-change nato ang atong perspective sa tuhang kinabuhi nga usahay mo preta nga Lord. I-send Lord God si Juan. Unya ikaw, ani nata karong generation, Lord, ipadala ko, Lord. Gamita ko, Lord. Use me, Lord. Usay sige tagtuklod, kana bitaw ang hilig mo tuklod, mo ba yan ang gamiton sa Ginoo? Hala, kuna-una na sila eh. Ako sa una, inana man. Sige kong tuklod ba? Na, di ko mo master. Si Juan ra to ay, kay maayo kay to. Unya, mo pang tawgon sa Ginoo, katong sigig tuklod ba? Katong sigig Juan, sigig balibad ba? Mo pa nang gamiton sa Ginoo. Isaiah 6 verse 8, dire ko mo end. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Ngunit tingog sa Ginoo igsoon karon kanatong tanan, whom shall I send? Kinsa man ako hang ipadala, God is calling us, gitawag ta sa Ginoo. For what purpose?
to seek the lost. Katungwa pa sa Ginoo atong pangitaon. And who will go for us? And I said, here am I, send me. Ningon si Isaiah, here am I, Lord, na ako, Lord, ipadala ko sa ilaa. Pero katong panahon nga si Isaiah, sige lang lantaw, grabe gautan, Lord, ay, si Kwan, nagbuhat na sa inani, Lord, nga sala, Lord. Gilad na kayo ang gibuhat sa imong mga katauhan, Lord. Sige, sagpukos, ana, wa niya napukusan ihang kaugalingon. Niabot kang Isaiah, ang decision, woe to me, Lord. I am unclean lips. Hugaw kay ko, Lord. Grabe yung tubag ni Lord. Ginluan sa Ginoo iyang kinabuhi ni Isaiah. Then pag hinlo ni Lord sa kinabuhi ni Isaiah, ang response ni Isaiah sa panahon nga ningon si Lord, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Kinsa man akong ipadala? And who will go for us? Kay si Isaiah, iya gi-remove ang mga obstacle nga naa niya. Og niingon siya, and I said, here am I, send me. Send me, Lord. Pwede ta manindog. Na kay pamilya nga wa pa sa Ginoo. Na kay mga amigo, amiga nga wala pa sa Ginoo. Kinsa mo stand in the gap sa ila? Kinsa man mo patunga sa inyong family? Kinsa man ang mo proclaim og gospel sa inyong family? Katong mga nawad-an og paglaom tungod sa bagyo. Mga family nga na-pass away. Napay mga missing. Katong mga nabilin. Kinsa man mo stand in the gap sa ila? Usahay sige tag complain nga si Papa lahubog kay dako. Akong igsoon nani pa napa sa drugs. Itag complain nga akong igsoon badlungon kaayo. Kunya wa manggani ka ni share sa yaw gospel. Kunya usahay sige ra tag complain. Kung sa atoang makita sa atoang family. Pero usahay wa puta may gibuhat sa ilaa. This calamity nga nahitabo igsoon, awaken ni sa ato. Praise God nga save ta. Wala ta na unsa na iyang protection.
God is calling us sa mga tao nga napa sa kasakit. God is calling us sa mga tao nga wala pa sa iya. Can you respond this message? Can you raise your hand to the Lord? I want you to close your eyes. Kinsa man imong makita karon nga mga tao, kinsa man ang i-reveal ni Lord sa imo. Mga mga tao nga nagkinahanglan siya. Can you say, Lord, use me, Lord. Here am I, Lord. Send me. Gusto na ko, Lord, nga unsa man ang akohang nadawat, gikan kanimo. Maupod ang akohang i-release. Maupod ang akohang ihatag ngadto sa uban nga wala diha kanimo. Lord, kaluoy imong mga katawhan. Kaluoy, Lord, imong mga katawhan nga napasadawtan ginong Dios. And use us, O Lord. Use us, gamita kami, Ginoo. To reach them, O Lord God, through your gospel. Ibutang, Lord, sa muhang kasing-kasing, Ginoo. Nga mauni ang muhang kinabuhi. Mahong pagproklama, pagproclaim sa mayong balita. Usahay managanata. Maikog ta usahay sa pag-share sa pulong kay tungod nga napay mga obstacle, napay mga nagabara. Iparemove sa Ginoo. Iparemove sa Ginoo. Daghan na kinahanglan kanato. Daghan na kinahanglan sa mayong balita. Gitawag ka ni Lord. Si Lord nagpili nimo, si Lord nagtawag nimo. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, remove every obstacle, Ginong Dios, sa mohang kinabuhi. Ipa-remove sa Ginoo. Maura na ang nagapadala o kabugat sa imuhang pagpangalagad sa iya.
babag na siya sa imong journey diha sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo. Confess to Him, Lord. Kuha ni Lord mga kasakit sa akuhang kasing-kasing. Na mga panahon nga mawatan ko paglawom, Ginoo. Na mga panahon nga mawatan ko, Lord God, o courage, o God, kay isog, o God. Pwede ba, Lord, kay mo ni kuhaon? Please, Lord. Na mga panahon nga maulaw ko, Lord, may ikog ko, Lord. Pwede ba nin nga imo kuhaon, Ginoo, sa ako? Yatag sa Ginoo. Every obstacle, kung sige tag-hold, ana. Mababagan ang mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero when you release, imo gani i-release, imo gani ihatag sa Ginoo. Paubo sa Ginoo, wala man may mawala nimo kung magpagamit ka sa yaa. Ayaw ka ulaw sa imong tapad kung muluhod ka diha. Ikson, na-feel na akong pamuhat sa Ginoo kanatong tanan. Na-feel na ako ang kaisog ihatag sa Ginoo kanatong tanan sa pag-proclaim, sa pagbantala sa iyang mayong balita. Oh God, use us. Lord, gamita mi, Lord. Unsa na lang mahitabo sa mohang nasod kung dili mi magpagamit. Unsa na lang mahitabo sa next generation, Lord, kung dili mi magpagamit nimo. Ginoo, gamita mi, Lord. Gamita mi, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Kinitanan nga naana mo, Ginong Dios. Imo ni Lord, wala jud kami, Ginoo. Wala jud kami, Lord God, ibalik diha kanimo, Ginong Dios. We are nothing. This is for you alone, Lord. Panganduya diha sa Ginoo nga, Lord. Kining kinabuhi ay imura ni Lord. Panganduya nga, Lord, simbahon tay ka, daygon tay ka, tanang himaya, Ginoo. Dungog, Lord, imo tanan, Ginoo. Oh, we sing praise to your name, Jesus. Simbahan na itong Ginoo. We praise to your name, Lord. We praise. Praises to your name. Oh, Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be We praised. sing to your name. I'll sing praises to your name. Simbahan, Ginoo.
siya kay siya ang ayan Praises to your ang ayan siya sa imong mga pagdayeg. Oh Lord, for your name is great and greatly Ang ayan siya sa imong mga pagpasalamat. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Give glory to your name, Jesus. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We praise your name, O God. We praise your name, Jesus. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise your name. Oh God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat for the lives sa kinabuhi ng imong gihatag kanamong tanan. This life, Lord God, nga ikaw lang ang mahimaya. Ikaw lang, Lord, ang mapasitunggan, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray sa imong mga katawan, Ginoo, you will use them according to your calling to them, O God. Imo sila gamiton, Ginoo. Gamiton mo sila, Lord God, kadto sa mga katawan mo, Ginoo, nga nawad-an og paglao. Imo gamiton, Lord, imo mga katawan, Ginoong Dios, dito sa mga tao, Ginoo, nga gapadayon sa pagbuhat og sala. And I pray them, O God, himo silang madinaugon. Mahimo silang successful, Ginoong Dios. Silang pagpangalagad diha kanimo. O Lord, I pray, Ginoong Dios, ngayon mo sila, Lord God, panalipdan, matag-adlaw, Ginoo. Imo ang pingan, Ginoong Dios, ang ilang kinabuhi, Ginoo, nga dili sila maunsa. Kay tungod ikaw among magbalantay. Nga walay makulang kanamo, O God. Nga sa panahon, Ginoong Dios, musalik ang imong mga katawan, Ginoo. Mangayo imong mga katawan, O God, ikaw nga Dios maminaw. Ikaw nga Diyos mutubag sa ilang gipangayo. I declare and decree, O God, that whatever, Lord, nga ilang buhaton sa imuhang pangalan, Ginoong Diyos, they will prosper, O God. O Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I pray, O God, nga bisan unsa nga naa sa ilang Ginoo, ikaw ang ilang pasalamatan.
Ikaw ilahang daygon, Ginoo. Matag adlaw, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name. We bless your name. Oh, Jesus. Sing praises to Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pasalamatan ka namo, Ginoo. Dahigon ka namo, Ginoong Dios, sa katipukan namong kinabuhi, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Ginoo. Salamat, Lord God. Ginoo, salamat sa imuhang pulong nga nag-remind ka namo, Ginoo, your word is so faithful, O God. Salamat kayo, Ginoong Dios, sa imong mga saad, sa imong kinabuhi, Ginoo, that you never leave us nor forsake us. You are Emmanuel. Nakakakanamo nga bisan asa mi, nakakaginong Dios. Save me, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord God, and also we pray, Lord God, kang Daddy Elias ug Mami Sol, Ginong Dios, sa ilang journey, Ginoo. Dito, Lord God, sa Dumaguete, Ginong Dios. You will protect them, Ginoo, and you will bless them. You will cover them with your precious blood, O God, nga makabalik sila, Ginoo. Dere, Lord God, sa lapu-lapu nga safe, O God. Ubani sila, Lord, sa imong mga kaanghilan, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord God, I pray, Lord, sa imong mga katauhan. Ilang madawat, Ginoong Dios, ang ilang bahin, Ginoo, karong adlaw. Receive your double portion of blessing, favor, and opportunity from the Lord in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Panalipte ang matagusa, Ginoo. Matagadlaw, Ginoo, ikaw manalipot kanila, Ginoo. Ilikay matagusa, Lord God, sa kadaot, Ginoo. In the mighty name of Jesus. You will protect them, O God, with your precious blood, O Lord. You will cover them with your precious blood in the mighty name of Jesus. Bisan pa sa ilang agianan, Ginoo. Kapag agian, O God, panalipti sila, Ginong Dios. Salamat kayo, Ginong Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa pabor, Ginoo. Nga among nadawat diha kanimo, Ginoo. O sa imong mga katawhan karon, O God. Sa imong pag-bless sa matag usa, Ginoo. Mga favor, O God. Salamat, Ginong Dios, sa imong kaayo, sa imong pagkamatilod-anon sa imong kinabuhi. Salamat, Lord God, sa gospel, Ginoo. Salamat kayo, Ginong Dios, sa kaluwasan. Salamat sa imong pagbag-o kanamo, Ginoo, pag-usap sa imong kinabuhi. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And now to Him who is able to keep us from falling, to the only God, our Lord, our Savior, and our King, who sits on the throne, all glory, all honor, majesty, all the praises, worship, all authority, dominion, power, forever and ever be yours alone, O God, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and all God's people will shout.